Magandang umaga po sa atin lahat. Ngayon araw ay magbabagot na tayo ng bunobon na palay. Tara, samahan nyo kami. Nauna na sila mama dito at ang kapatid ko. Ito na yung tinaniman namin ng bunobon na palay dati. Kaya kukunin na natin to at itatanim dun sa pinakuliklig natin na lupain dun sa kabila. Ito, nagtutulungan na naman kami dito sa gawain sa bukid. Lahat to kukunin na natin para maitanim natin to. Naranasan nyo na ba yung ganitong buhay dito sa probinsya? Lalo na sa pagbubukid. At ito naman yung kapatid ko ng putol ng pangtali ng palay. At ito naman si Bunso nagbuhat na. Ilalagay natin sa gilid ng bahay namin. Kulang pa tong kinuha natin kaya babalik pa ako dun sa kila mama. Hindi pa sila nakakalahati niyan. Sabi pa tayong kukunin na bunobon dito. Ito yung pinakamaganda na may tubig tong pinagkukunan natin ng bunobon na palay. Para hindi tayo mahirapan magkuha dyan. Ito na, malapit na tayo makalahati dyan. At ito naman yung kapatid kong lalaki. Siya yung tagatali. Sinabi ko pala sa kanila na magkape muna kami. Aga kami nagkumpisa yan 5 PM. Kaya magpainit muna kami ng sikmura namin. Pagkatapos nun, bumalik na kami dito. Ako naman yung nagkuha ng palay na bunobon. Sino yung nakarit ng gantong buhay? Dinala ko na dito at para may lagay natin to sa may tricycle. At ito na, di ko na pala nabidyoan yung paglagay namin. Dadalhin na natin to sa may amyanan. Buti na lang nagagamit namin tong tricycle. Mas mabigat kung bubuhatin namin. Pagkatapos yan, alis na kami. Nauna na sila papa. Sumunod na lang kami sa kanila. Dito na lang nila iniwan tong tricycle. Hindi na nila pinasok sa looban kasi maputik yung daan. Kaya dito na lang namin buhatin tong mga bunobon. Malapit lang naman dito yung lupain namin. Nagtulong-tulungan na lang kami dito magkakapatid. Eto na yung bukid namin dito sa may amyanan. At pinasok ko na yung dala kong bunobon sa loob. Sumunod din si Bunso na dala yung mga merenda namin. Ito yung bukid namin na palagi kong pinupuntahan. Dito na rin kami nagtanim ng mga gulay. At ito naman yung pinaararo at pinakawal namin nung nakaraan. Dito natin itanim yung mga palay. At ito din yung tinanaman natin ng sitaw. Sa kabila naman nito, tinanaman natin ng Jimelina. At nabakodan na din natin to. Ay hindi mapasukan ng hayop at hindi masira yung mga tanim natin dito sa loob. At dito na rin namin nilagay itong mga bunobon para hindi mabilad sa araw. At ito na rin yung mga tanim namin na talong na buhay na rin. Andito na sila mama dito sa may silungan. Mas maganda sana kung may kawain na kubo kami dito sa bukid. Mas makapagpahinga pa dito. At makikita din namin tong mga tanim namin ng gulay dito. Tiis lang muna tayo ngayon. Magkakaroon din tayo ng ganyan basta tiwala lang tayo sa Panginoon. Ito naman si Bunso nagdala ng tubig. Nag-umpisa na kami magtanim ng palay. Wala nang ibang nagtutulungan dito kundi kami na rin. Noong bata pa ang mga yan, tinuturuan na ni Papa na magtanim ng mga palay. Ito yung buhay na mahirap dito sa probinsya. Naranasan nyo na ba yung ganitong buhay? Malaki at malawak tong tinataniman namin ng palay. Hindi pa namin natapos at nagpahinga muna kami sa silong at nagmerenda na rin kami. Pagkatapos yan, babalik na naman kami sa taniman namin ng palay. Matagal-tagal pa rin matapos to. Sa sobrang init na rin. Ang alam ko, 9 AM na rin yata to. Mataas na rin yung araw. Kaya saglit lang pahinga na naman. Habang ako naman patuloy pa rin ako nagtatanim ng palay. At sumasabay din yung kapatid kong babae. Ito rin yung isa kong kapatid, marunong na rin siya magtanim ng palay. Ito naman si Papa at yung kapatid kong lalaki. At ito na rin si Mama, tumulong na rin sa amin. Pag matapos namin dito sa malaki, sunod namin yung maliit. Sinunod ko na tinanaman tong maliit na lupay namin dito. Kahit sobrang init na, patuloy pa rin ako nagtatanim ng palay para matapos lang namin to. Habang nagpapahinga sila Papa at mga kapatid ko, ako lang muna yung nagtanim dito. Para konti na lang pag matapos nito. Meron pang 3 na hindi pa nataniman ng palay. Nagpahinga muna sila, sobrang init na kasi. Mga tanghali na yata yan. Hinihintay nila ako para sabay kami na uuwi na sa bahay. Ayaw ko pa sana umahon kaso lang gutom na rin ako. Tatapusin ko na lang to at uuwi na rin kami. Yung iba na hindi pa nataniman, babalikan namin ng hapon. Hindi pala kami umuwi ng kapatid kong babae at nagpakuha na lang kami ng pagkain doon sa may silungan. Habang nawala pa sila Papa, inumpisan na namin to ng kapatid ko. Ito yung inuna namin kasi paubos na rin yung tubig nito. Andito na rin yung mga kapatid ko. Maganda talaga pag madami kayo nagtulungan dito sa bukid. Nagpahinga muna kami dito, sobrang init pa, mga 2:00 pa yata ng hapon nito. At nagmerienda na rin kami para tuloy-tuloy na yung pagtanim namin ng palay mamaya. Fast forward na tayo, hindi ko na nabiyon yung ibang tinaniman namin ng palay. Ito na yung last na tinaniman namin. Sa wakas, natapos na rin tong pagtanim natin ng palay dito sa may amyanan. Ito yung nahirapan kami dito sa malawak na lupain namin na to. Okay lang naman kasi kami na rin yung nagtutulungan dito. Ganyan ang trabaho namin, mahirap dito sa probinsya. Napagdaanan nyo na ba yung buhay na ganito? Ito na yung mga lupain na tinanaman natin ng palay. Palagi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Lalo na sa mga binibigay sa atin na biyaya. Lalo na sa mga pang-araw-araw na pangailangan natin. Pagkasunod nito, mayroon pa kaming lupain doon sa may malapit sa may bahay namin. Isunod namin na taniman ng palay din yun. Hanggang dito na lang tayo guys. Abangan nyo yung mga sumusunod na upload ko. Maraming salamat sa patuloy kayong nagsusuporta sa akin.